Okay, may buntag sa tanan. So akong last karon sa buntag. So karon dirita sa kuan, I think dili kayo ko mo wali siguro story type siguro ni siya karon. So walay mga puntos ni siya, so paminawa lang dirita sa sinaligan Acts chapter 9. Acts chapter 9 buhat 9 from verse 1 until sa verse 30 rata kutob. Dili ta mo balhin sa laing libro, diri ra kita sa chapter 9 sa Book of Acts. Nahana ba mo? Acts chapter 9 verse 15 lang atong basahon na to. Acts chapter 9 verse number 15. Kung nakita na mo, palihog kog barog. Dugano to pagbasa, Acts chapter 9 verse 15. Ready, go. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Magampo ta, amahan nga langit nun, salamat Lord sa kabuntagon nga mong gihatag kanamo. Salamat sa imong pulong nga mong nadunggan ganiha Lord ni Pastor. Nga ang lecture Ginoo nga unsa kanindot gyud Lord nga mahimong ambassador da kanimo. Nga unsa ka privilege nga muda sa imong ngalan, sa imong pulong nga kami ma-bless pod Ginoo nga makakita kami sa mga katawhan nga pasiguli da kanimo Ginoo. Among giampo nga ikaw pod maka-empower diri kanako pinagi sa Holy Spirit ug I pray Ginoo nga imo kong himuon nga takos karon kabuntagon nga mo share sa imong pulong labi na gyud Lord sa mga visitor nga sila nga mo commit gyud da kanimo nga as ambassador Ginoo nga dili lalim but nay assurance Ginoo nga imong gihatag diri kanamo nga which is ang Holy Spirit mohatag og comfort diri kanamo bisan sa kalisod sa kalibutan pero ikaw makahatag kanamo og comfort og satisfaction sa among kala Ginoo. Ug among giampog salamatan kining tanan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among bugtong manluwas. Amen. Manglingkod. Karon nay ko pangutana una labi na sa mga bisita, kinsa man ang naay sala? Kinsa na isala? Kinsa na isala? Kung wa kay sala, sige pauli na. Kitang tanan na atay sala no. Pero kung kita ang paingnon ang kaning sala atong gihimo murag siya kuan ba na ay low, medium ug high. Atong maingon ang high nga kanang sala kanang nangapriso na. Kita wa pa lang kita nasakpan sa atong sala. Kung nasakpan siguro ta mga priso po ta. Ang middle nga kuha na to is kanang mapriso lang pila ka adlaw. Baron. Or nasakpan ka sa imong ginikanan or nasakpan ka sa nakasala sa imong nasadan. No ato may nana no. Or nakasala ta nga kita ra ang nakabaw. Pero karon sa atong lesson karon or akong i-share ninyo karon si Saul, ang kinabuhi ni Saul. Ato i-compare atong kaugalingon ba ni Saul. Kinsa ni si Saul? Unsa niyang kinabuhi? Nganong si Saul man ang akong ihisgot ninyo karon? Nganong ganahan kay kuan ni story ni Saul nga makita sa imong kaugalingon? Nga karon dire atong dirita sa chapter 8 verse number 1. Kinsa ni si Saul? Chapter 8, atras lang nay gamay. And Saul was consenting unto his death. Kinsa ni nga death? Death ni Stephen. And at that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. They were all scattered abroad throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles. Kani, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Unsa day nahitabo ni Stephen sa chapter 7. Verse 55, But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, and behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. 57, And they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord.
and cast him out of the city and stoned him. Si Stephen, gipatay siya. And the witness laid down their clothes at a young man's feet. Kinsa? Whose name was Saul. So Stephen, full of the Holy Ghost, niingon siya nga niabli ang langit. Unya ang nakadungog niya ilang stop ang ilang ear sa pagpaminaw niya o gitaral nila. Si Stephen didto gawas sa city. Og nagpunit og bato og gilabay si Stephen. Unya ang mga clothes ato, ang mga sinina sa katong naglabay, gibili nila sa feet ni Saul. So but pasabot kung wa si Saul dito, wa sila authority nga mulabay ni Stephen. Or wa sila kasaligan. Ikaw, wa kay sinina, maglakaw-lakaw ka. Ang ilang sinina, importante ba yung sinina gid nila? So ilang gibutang dito, ilang gihatag kang ni Saul para makalabay sila og bato ni Stephen. So unsa kang ngilngig si Saul? Dire balik ta sa 9. Verse number 1. And Saul yet breathing out threatening and slaughter against the disciples of the Lord. Gipanggukod o gipamatay ni Saul ang mga Christians. Disciple ka sa Ginoo no? Kisa kay ka si Saul ka no? Di ko disciple sa Ginoo. Mudin na siya kay kung moingon ka nga disciple ka ni Kristo, taralon ka, patyon ka ni Saul. Kung kita karon naa si Saul karong panahon na nagtapok ta for the name of the Lord Jesus Christ, patay tang tanan. Mao na si Saul. Ang kumingon ta nga naatay sala ba? Makasasala kayo ko. Pero i-compare na to atong kaugalingon ni Saul, grabe si Saul. Kay Christians na gyud, mo proclaim ka nga Kristohanon ka, patyon ka niya. Kung ikaw karon bisita ka karon, mayingon pa ba ka nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi kung si Saul na imong katubang? Unsa man, pero nagi may sugon nga moingon gyud, oh, Christian ko. Ato i-continue ang story ni Saul. Asa gikan ang iyang authority. Asa nganong si Saul mupatay man gyud siya og Kristohanon. Slaughter against the disciple of the Lord went unto the high priest. Pangulong pari, iyang authority. Na ay pirma gid ba? Pero ang uso sa una, stamp man. Signet. Nga na ay authority gyud si Saul nga gikuptan. Kung kinsang kinabuhi ang iyang patyon, sure ball, Kristohanon na. Kristohanon. And desired of him letters to Damascus. Wakay lang na kontento si Saul sa kinabuhi ni Stephen ug sa uban didto sa syudad asa tong syudara ni adto pagid mo desire pagid siya adto sa Damascus kay didto nanagan ang mga Kristohanon. So nangayo siya authority. Letters to Damascus to the synagogues that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly shine round about him a light from heaven. So unsa nahitabo, samtang nangayo si Saul og authority, nagpadulong na siya, padulong sa Damascus, ang langit, ning abli ang langit. Naay shine niya round about, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Kay kung kita ato nakadungog ta, managan kita. No? Pero si Saul, natagak man siya. Natagak si Saul, og nakadungog siya, og tingog. So ang pag-meet up ni Saul sa Ginoo, kuyaw kayo, no? Unya, niingon pag si Saul ay, awang giingon ni Saul sa verse number 5. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. Kuya kayo no, nakailas si Saul
nga ang Ginoo to ang nakig-istorya niya. Kanihayag na gud ang langit. Unya giingnan siya sa voice, soul. It is hard for thee to kick against the prick. Ang example ani nga kuan ani, kung naa kunoy kutsilyo baron, kutsilyo nga nagtaroy da ba, nya imong patiran, asay makuan, asay masakitan. Or kanin nakigsumbagay ka sa poste. Mao na ang pasabot diri sa Ginoo ba, Paul, imo kong gi-persecute. Soul pa ni Jare. Soul, imo kong gi-persecute. Lisod kayo nimo kay imo kong kontrahon. Mo nagipili ti ka. Kuya kayo no. And then verse number 6, and he trembling and astonished, natinga siya and said, Lord, nangutana si Saul, what wilt thou have me to do? Unsa akong buhaton? Kay nakarealize naman siya nga nakasala siya sa Ginoo. Nakasala siya diha kang Kristo. And the Lord said unto him, Arise, and go into the city sa Damascus, and it shall be told thee what thou must do. Adto sa city of Damascus, og makabaw ka unsay mong buhaton dito. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Ang iyang kuyog niya wala nabuta, ang nabuta ra si Saul. Ikaw na ako no, first time nimo nga wala kakakita. Kuan lang, kanilang batang gamay nga nabuta na gyud, maanad na. Pero si Saul, buta na siya niya, karon pa siya nabuta, dako na. So magpangapa gid si Saul. Kung imo imagine mong kaugalingon na ba. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him unto Damascus. Laing tao na ang ning agak niya. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. It is hard for thee to kick against the prick, good soul. And there was a certain disciple, nakig-istorya na po ng Ginoo, sa laing tao. Nga naman, sa verse number 10, at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, Behold, I am here, Lord. Willing ang disciple. And the Lord said unto him, Arise and go into the street, which is called the Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed. Asa na siya nagpray? Si Saul. Nga ang mga Kristohanon nga nagsalig kang Kristo, iyang gipanggukod og iyang patyon. Mababay man o malalaki nga mo proclaim nga Kristohanon, iyang patyon. Pero karon, giingon sa Ginoo ning padayag ang Ginoo kang Ananias, si Saul nagpray na nako. Kuyaw na kayo no, ang turning point ni Saul ba, 180 degree, ning talikod na gid siya. Pero ato pagid ko na continue, ni 180 ba gyud. And verse number 12, and hath seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Ibutang, nakakita po siya vision nga naay tao nga mukupot niya og makareceive siya sa iyang sight. Unsay gibuhat ni Ananias ang mga disciple. And Ananias answered, Lord, I have heard by many of these men. Nakadungog ko about aning tawhana, Lord. Unsay gipangbuhat niya? How much evil, unsa kadako nga sala jud, evil ang iyang gibuhat. Sa kinsa, hath done to thy saints at Jerusalem. Kung tao lang ka nga way gabaruganan, dili ka hilabtan ni Saul. Pero kung Kristohanon ka, kanang kuan lang, bantay-bantay na jud ka. Dagan sa tanang dagan gyud nimo. Kay si Saul naay say authority nga mopatay. Pero karon ning pray na siya da sa Ginoo. Verse 14, and here he had authority for the chief priest
from the chief priest to bind all that call on thy name. So si Ananias nga disciple na hadlok siya. Basin nagpa-disguise, makuha man na diri ron nga grabe ang iyang pagbuhat gyud sa mga Kristohanon kay gikan sa Jerusalem padung sa Damascus nadunggan pa gyud ni Ananias kay nanagan gyud didto mga Kristohanon na si Saul of Tarsus mupatay na sad nato kay nagwali ta sa pulong sa Ginoo. Verse 15, but the Lord said, mao na tong verse ganiya, unto him, go thy way, for he is a chosen vessel. Unto me, to bear my name before the Gentiles and kings. Dili mga lalim nga mga tawa, kings na gyud na, and the children of Israel. Siya ang ningpatay sa mga tao dito sa Jerusalem part sa Israel, pero karon siya na pud ang mawali dito. Kuyawa, no? Anak kay ba? Bali jud. Bali gid yang ginabuhi na bali na. For I will show him how great things unsa kangilngig he must suffer for my name sake. Siya ang nagluto sa una, siya ang nagpersecute sa una, karon siya na pud ang i-persecute. Verse 16, for I will show, verse 17, and Ananias, may gani si Ananias, nga disciple, went his way and entered into the house and putting his hands on him said, brother, brother Saul, the Lord, even Jesus that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me that thou mightest receive thy sight and filled with the Holy Ghost. So, unsa kanindot nga si Saul, nahimo ng brother Saul, nga nag-receive gyud sa Holy Ghost, ang Holy Spirit. Mao niya mahitabo nato sa dihang mo receive ta ni Jesus Christ, makaangkon ta sa power sa Holy Ghost. Ma-feel ta diha sa Holy Ghost. Pero kung ato siyang pasakiton sa atong kinabuhi, mag-grieve siya, murag magkaminos-minos gyud. Magkabungol-bungol na siya kay tungod sa atong mga sala. So pasalamat ta nga si Ananias, ang disciple, ning adto sa iyang discipler sa iyang disciple, ang discipler ni adto sa iyang disciple nga si brother Saul. And immediately, verse 18, and immediately there fell from his eyes as it has been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. Unsay nahitabo niya? Sa dihang gilaid na ni Ananias, na ay daw himbis nga natangtang sa iyang mata, og siya nakakita. Unsay gibuhat pagid niya? Ning bangon siya, og nagpabaptize siya. Kung karon ikaw nakabalo ka nga, nakaangkon ko karon sa camp, or dugay na ka, sigurado nga ikaw luwas na gyud. Unsay gibuhat ni Paul the same day, ning arose siya ug nagpabaptize siya. Katong gingon ni pastor, dili gid ka pwede mo second step kung why first step. Di gid pwede unsaon man di ko kabaw sa dunsaon pag second step. Mo first step jud ka. Kaya naman mosunod na ang second step gyud. Mo third step na pod. Mo fourth step na pod. Or base mo backward pa siguro. Pero basta mo sugod na ka, tuloy-tuloy na gid na siya. And verse 19, and when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Murag nag-camp ba? Pila ka days, kuyog-kuyog sa mga disciples ni Kristo, si Saul. Discipleship si Saul. And then, unsay gibuhat after that, pila ka adlaw. Verse 20, and straightway, kinsa na yang giwali? Preach Christ. Wala na siya ning luto sa mga Kristohanon. Siya na mismo ang nag-preach sa Ginoo. Nag-preach about ni Christ in the synagogues that He is the Son of God.
Ang katong gipang lutos-lutos niya, siya na pud ang lutos-lutoson. Kuya kayo lang yung kinabuhi ni Saul. 21, but all that hear him were amazed and said, is not this he that destroyed them, which called on this name in Jerusalem? Di ba si Saul? Manisyo mo patay na to. And came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priest. Siya ang taharal dito. Niya ipada dito sa chief priest. Pero unsay gibuhat ni Saul, sa negative nga feedback niya, iya giturn into positive. But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ. Giingon siya nga, basi nag-disguise na siya ba, wali-wali ko na niya, dakpon dito niya, nag-report na dito, masunod man dito. And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel, agoy, to kill him na. Sa dihang nagwali na si Saul, nag-increase na siya, adto sa ang strength niya ni-increase na. So naay tao nga ning doubt gid niya no. Bisan kinsa pud siguro kung makita nga kanang tawhana kana ganing tao nga naipatik diri kanang patik kanang aum diri si Saul na ha. Nya makita nimo nga nagpreach na. Matinga jud ka. And after but their laying await was known of Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Day and night na gyud para patyon si Saul. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. Kuya na kayang exit ni Saul. Gisod na siya basket. Gitonto na siya dito. Saul, pagbantay dito, basinay nag-atang po na, nagdagspada. Kay patyununon na baya ka, dili na ba ikaw mupatay? Nya kani mga Kristohanon, mga joker bugid kaya ni. Mga balik kayo ba? So ato makuha na nga, si Saul, ang iyang kinabuhi, nindot kayang kinabuhi, sa dihang nanay Kristo, kay ma-enjoy na gid siya. Kabaw na siya sa mga taktik ba? Murag, mao mo ginawang technique sa una. Diri gid ko mga tang sunod, so di ko diri moagi. So naay, lisod patyon si Saul kay mamamatay tao, mansad siya. Mga Kristohanon pag yun. Kabaho siya sa taktik niya. Then, asa na tatapit, verse 26, and when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples. Wapa ginakuan si Saul, nibalik isa sa Jerusalem. Nagikan siya dito. But they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Ngano man, kay nailhan gid siya sa Jerusalem nga siya ang tigpatay ug tigdakop. Pasalamat po ta ning sa 27, but Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So naay witness pod nga si Saul Kristohanon na gini siya. Dili na ni siya mopatay og mga Kristohanon, kay siya mismo Kristohanon na siya. Willing siya ning arose og nagpabaptize, kay ngano man sure siya nga si Kristo gidto ang iyang nadunggan. Dili laing tao nga nagpabuta niya, way tao nga ning tuslok sa iyang mata, kundi ang gahom gidto sa Ginoo nga nagpabuta niya og nag-ayo pud niya. Muna ang kinabuhi ni ni Saul, and he, verse 28, and he was with them coming in and out at Jerusalem, and he spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Grecians, but they went about to slay him na pod. So ang kinabuhi ni Saul, patay dito, pero karon patayon ko dito. Gokron ko dito. And then verse 30, which when the brethren knew
They brought him down to Caesarea and sent him forth to Tarsus. So ang mga Kristohanon na gyud ang niglaban niya. Kay naay witness, naay naghatag yun og testimony nga si Saul, nag-usab na gyud si Saul. Kita, dire, kamo mga first timer, ning dawat ni Kristo, ning ingon nga ganiya, mahimo kang ambassador of Christ. Example ay ambassador of Christ. Unsay ang kinabuhi? Patyunon. Kita patyunon sa problema, sa stress. Pero unsa ra man ang problema og stress sa langit? Diba no? Ang kinabuhi ni Saul nga which is na himo na pod ni siya si Apostle Paul, ang 12 ay 12 ka disciple ni Kristo. Ang pag-meet up ni Kristo niya dili badili. Pero nakita niya in vision nga si Saul na turn into Paul nga nahimo nang magwawali sa pulong sa Ginoo. Paul nga mamamatay tao nahimo nang tig-preach sa pulong sa Ginoo. Patyon niya ang tao nga nagwali sa pulong sa Ginoo, karon siya na pod patyunon. Kay nagwali na pod siya sa pulong sa Ginoo. Nagwali siya ni Kristo nga siya ang anak sa Ginoo. Pasalamat ta. Kita dili ta pareha ni Apostle Paul. Di pareha ni Saul nga mopatay og Kristohanon. Pero sa dihang nagmeet na sila sa Ginoo, kamo sad mga visitor, nakigmeet ang Ginoo nimo karon. Unsa man pabutaan sa tumo? Karon, kakita pa man ka mo. Kita naman ka mo nga kamo makasasala. Nakarealize naman ka mo nga kamo makasasala. Bantay ko na ba sinay nahog diha? Ni open na ba ang uta ra may siguro? Ni open na ba ang imong mind nga si Kristo ra gyud mao ang anak sa Ginoo? So arose sa verse 18, so arose and be baptized. Nara ninyo, kamo na bahala ninyo. So salamat. Magampo ta Ginoo, salamat Lord sa kabuntagon, salamat sa imong kaayo Lord. Salamat sa kinabuhi ni Saul, nga nahimong Apostle Paul Ginoo, nga imong apostoles, nga dili gyud pwede ka kontrahon namo sa mong kinabuhi. Bisan pa man sa pagkamasasala namo Lord God, nga mong i-compare mong kaugalingon ni Saul, wala gid mi katunga niya pero ikaw gyapon nagahatag og opportunity nga imo siyang gi-chose as a vessel para sa imong buluhaton. Nga bisan sa iyang kasalbahis nga patyon niya ang mga Kristohanon nga nangalagad kanimo, pero imo gyapon siyang gipili para siya na pod ang musafir para sa imong ngalan. Nga nakita na mo Lord God ang iyang kalipay pod sa pagpangalagad kanimo. Nga unsa kanindot Lord, nga bisan sa kasakit, bisan makutlo ang iyang kinabuhi, willing siya tungod kay nakita niya nga ikaw worthy nga lagaran sa kinabuhi Ginoo. Walay lain dungog o himaya nga makadawat Lord kundi ikaw ra gyud. Pasalamat po kami nga karon na ay mga Kristohanon nga willing nga magda sa imong ngalan. Nga akong i-pray pod Ginoo nga ang mga bisita pod karon nga willing pod sila nga mo-bear sa imong name. Bisan pa man si Satan dili malipay silang kinabuhi. Nga samukon gid sila, patyon ang ilang desire, patyon ang ilang unsa ilang nadawatan, ang kalipay silang kasing-kasing. But I pray Lord nga ikaw maka-cover kanila pinagi sa balang dugo ni Jesucristo. O maka-empower kanila pinagi sa Holy Spirit pod Lord. O I pray pod Lord sa nagdala nila nga dili mahimong nababagan sila sa paghiya Lord God. Nga gikan dia kanimo nga madala sila Lord God gid sa imong tiilan. Nga walay lain halaran o himayaon sa mong kinabuhi kundi ikaw ra gid Lord. Salamat sa kabuntagon, salamat sa imong pulong throughout the camp Ginoo nga ikaw gid nakauban diri kanamo. Ikaw naghatag og contentment kanamo og kalipay
o experience nga nindot kayo, Lord, nga naay mga kalisod, pero ikaw nagahata og satisfaction diri ka namo, Ginoo. Salamat, Lord. Dug himaya nga magdawatan karong buntaga among ibalik da kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga magbugtong ang luwas.